Good morning po sa ating lahat. So ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba madalas na matapang pa ang sabit kaysa kay misis. Okay? So ito po ngayon, ito po is may experience din po ako nito. Grabe po yung experience ko nito, no? Yung pagkakaroon ng sabit ng ating mga karelasyon. So alam nyo ba na mas matapang pa sila talaga? Mas matapang, madalas na mas matapang sila sa atin. Bakit? Bakit sila naging matapang? Kasi alam nilang wala silang laban sa'yo. Lalong-lalo na kapag kasal kayo ng iyong karelasyon or ng iyong asawa, wala talaga siyang kalaban-laban sa'yo. Kaya wala siyang karapatan, kumbaga wala siyang katiting na karapatan kagaya ng totoong asawa. Kaya idinadaan niya ito sa tapang niya. Kumbaga nagiging mas matapang pa siya kung ano-ano pang sasabihin. Kasi kadalasan naman talaga, no, yung mga sabit, sila pa yung mas matapang kaysa totoong misis. So, ang gagawin po niya sa inyo ay lagi niya kayong iinisin, lagi niya kayong iasarin. Minsan dumadating sa point na iinsultuhin ka niya. Kasi kaya po niya ginagawa yan. Kasi once na tayo ay nagagalit, ang madalas nating inaaway ang ating mga mister. So kapag kayo ni mister ay nag-aaway, si mister kapag naiinis dahil lagi nating binumbungangaan, so ang gagawin ni mister, tatakbo yan doon sa sabit. Kaya naman ayan po ang ginagawa ni sabit, lagi kayong pag-aawayin upang si mister ay laging tatakbo sa kanya sa tuwing kayo ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Kaya minsan po, no, mas mainam na kapag inaaway ka ni sabit, wag na wag mong aawayin si mister dahil isa po ito sa mga way ni sabit upang makuha niya ang atensyon ng iyong mister. Siyempre kapag lagi kayong nagtatalo ni mister, lagi mo na lang inaaway si mister, tatakbo naman yan maghanap ng kandungan. So doon po yan sa kandungan ni sabit. Kaya hanggat maaari, tayo alam naman natin ang ating karapatan. Alam natin kung anong karapatan natin. Alam natin na talagang tayo ang may buong karapatan, lalo na kung may anak kayo. So huwag mong patulan. Kasi iinisin ka pa yan. Kasi sa kanila parang normal na sa kanila yung mga salitaing hindi magaganda. Yung tayo pa ang nagiging masama sa kanilang paningin. So, be strong, wag na wag po ninyong hayaan na tuluyan niyang sirain sa pamamagitan po ng mga sasakit na salita na ibabato niya sa atin. Kaya po niya yan ginagawa dahil alam po niya na talagang sa kahit saan tingnan ay wala po siyang laban dahil siya po ay isang sabit po lamang. So, kapag inaaway ka niya, so wag pong patulan, wag mo siyang bigyan ng halaga upang maging mas maligaya sa piling ng iyong asawa. Ikaw ang may karapatan at alam mo ang iyong karapatan.